Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Year, and of course, ito po ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, welcome po sa ating episode ng first day of the new year, yan, 2016, no? At sayang po wala yung aking partner, pero back to back ang aking katabi rito, si Mamita. Buti po nandito si Karen, and of course, samahan niyo po kami. Wala pong bakasyon sa amin, kaya stay tuned, and of course, isang oras po tayo magkakasama-sama at pagnilayan po ang mabuting balita, no, sa araw na ito. Karen, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa ating mga kabarkada. At Among, kung totoo po yung sinasabi nilang yung ginagawa mo daw sa first day of the year ay gagawin mo the whole year. Medyo natatakot ako. Titira na yata ako dito sa booth. Dito ka natatanda, Karen. Ay, naku, wag naman. Yes. Manimpunti na ako buwaking. Alam mo, at talagang, magbuhat ka kagabi actually, no? Opo. Talagang hindi tumigil yung ingay. And of course, masayang lahat, no? At kanina nga nabasa ko sa dyaryo, no? 89% daw, very hopeful naman ang mga Pilipino, no? Their positive outlook, no? Sa 2016. Although, ang daming mga speculations, no? Anong mangyayari sa atin sa 2016, di ba? Pero diyan masusubok yung tatag ng Pinoy, sabi nga, no? Ano man yung trahedya, ano man bagyo, no? Alam mo, yan ang siguro pinagmamalaki nating Pinoy, no? Ano man yung darating na unos sa ating buhay, no, kakayanin natin yan, no? Opo naman. Oo, lalong-lalo na ito nga, no? Napakaganda ng ating celebration ngayon, no? Of course, sa kalendaryo ng simbahan, no, ay pinagdiriwang natin, Karen, itong napahalagang solemnidad, di ba? Opo. The solemnity of Mary, the Mother of God, no? Napakaganda at palagay ko na napakalaking ang itinuturo ng ating mahal na ina, no? Ngayong isinasalubong natin itong bagong taon na ito, no? Opo, Among. At yung celebration natin ngayon, tigib na tigib sa kahulugan. Yes, Hindi lang, sabi ko nga, kahapon sa kwentuhang Katoliko, yung pinagkukwentuhan namin, nung bata pa ako, akala ko, yung misa, celebrate yung New Year, yung pagdating ng New Year, sabi ko, kwitis yung pagmimisa mo. At kung ano, hindi pala. May kahulugan pala yan, at it is one of the most ancient feasts. Yes, oo, naku. Jean. Very Asian ito, no? At I think sa Council of Ephesus pa to, no? Kaya mamaya itatalakayin natin ng konti. And of course, lalong-lalo na ano bang connection nito, no? Sa ating bagong taon, ha? Hindi puro kwitis, no? Yun nga eh. So yung pagsisimba pala natin pag January 1st. At Among, hindi din pala yan nagkataon lang. Di ba kung minsan may mga kapistahan na ginagawa tayo, isuswak lang yung, para lang malagyan ng kahulugan. Ng kahulugan, no? Hindi pala ganon. Ito palang feast ngayong araw na to, yung solemnity. Kasi may bilang pala sa octave of Christmas. Yes, of course. Akala ko noon Kaya nga, lang, hindi ba, 1 week, no? Parang 25 tapos 1, no? Kasi akala ko noon, para naman hindi, di alam ko na hindi pala yung kwitis yung nagmimisa natin. Alam ko na kung ano yung kapistahan. So, yung susunod kong naisip, mga high school o college ako nito. Baka para naman hindi pagan yung celebration natin, kaya nilagyan ng kapistahan. That's true, no? Kasi alam mo, medyo, alam mo naman yung civil calendar natin, yan, yung buwan ng January, no? Opo. Ito'y, ang pinanggalingan niyan, yung pangalan ng isang Roman god. Yes, si Janus. Si Janus, di ba? Dalawang mukha. Two-faced. Dalawang mukha. At mamaya siguro,
no? Tatalakayin natin 'yan, no? Yung muka na nakaharap sa nakaraan at yung isang muka naman nakaharap sa sa hinaharap. Pero Sa future, no? sermon po ako. No? Oo. Akala ko ganun yung nilagyan lang. Sabi, hindi, no? That's one of the earliest feasts. Yes, Ayun, yes, na yes. sermon. That's very true, no? So, hindi pa pala ganito yung bilang. Kumbaga, Julian calendar pa, hindi pa Gregorian. Hindi Parang pa. pinagpipistahan na Oo, yan. that's right. Okay, at ibigyan muna natin, Karen, dahil alam natin yung mga texters natin, baka naghihintay, no? Opo. Ayan, sige. Para sa ating mga texters, maaari pong ipadala yung inyong comments o yung inyong sharing dito sa numbers na ito para po sa Smart. 0918-351-8282. Para po sa Globe subscribers, 0917-363-3738. For Sun subscribers, 0923-231-4124. At para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Katekista, yan, dumarami po yung ating mga members. Just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school. O kaya po yung inyong address, at ipadala po dito sa ating Globe number, no? 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na mensahe, no, from the Lord. At napakaganda po mga mensahe yan, no? Many members ay nagko-comment po na talagang they really appreciate, no, itong mga mensahe. At kung may mga kahilingan kayo at mga intentions po o kaya pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan. At isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. At pinapasalamatan namin, of course, Happy New Year sa kanya, si Sister Son Basco, ang ating masugid na partner, no, dito sa ating Connect Katekista program, for maintaining, of course, our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. At para po sa ating mga nais makinig sa ating previous episodes, meron po tayong Facebook page. Yan po yung Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Kung nais naman po ninyong panoorin kami habang kami nasa booth, pwede po tayong pumunta sa ating browser sa internet at itype lamang yung www.ustream.tv/channel/Bright FM919. Yan, no? And of course, yung ating pong counseling line, 0922-831-5967. Okay, Karen, diretso na tayo sa ating ebanghelyo, no, sa gabing ito. A reading from the Gospel according to Luke. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan, napakagandang gospel. Oo nga, amo. Ano ba yung nakita mong magandang pagnilayan dyan, Karen? Ito po yung isa kong nakita, amo. Sige. Tayo pag New Year, ang ingay-ingay natin. Pero si Mama Mary, hindi pala. Reflective mood, no? Reflective. Yung ginawa niya, Oo nga. yung narinig niya, kung tayo yon siguro lulundag tayo na, wow! Ganun yung magiging reaction eh. Yes. But Mary, what did she do? She kept all these things, reflecting on them in her heart. Yun po yung sabi sa atin sa gospel. Yes.
ilang beses ba natin nagagawa yun? Pag may natatanggap tayong balita, agad-agad kwento tayo ng kwento, masyado tayong excited. Pero si Mama Mary, pinagninilayan muna ng mabuti, kung ano siguro yung, saan ba galing ito, ano yung epekto, ano yung magiging consequence. Siguro kasama nun yung pagpapasalamat din po, Among, di ba? That's very true, no? Alam mo, talagang nabigla rin na surprise, no? Well, talagang our God is a God of surprises, no? At isa sa mga talagang nasurpresa si Maria, si Jose, because they cannot believe, Karen, no? I mean to say, with their humble status in life, sabi nga, silang pinili, at pagkatapos ang daming, ito nga special privilege, no? Opo. Binigay ng Diyos sa ating mahal na ina. At well, I am very very sure that ito nga yung sabi nga dito parang no she kept all these things, no? In other words, tama yung sayo. In the spirit of gratitude, no, ay ginawa ng ating mahal na ina because sino ba sa atin naman na may tatanggapin kang kuminsan naku, I don't deserve this, no? Bakit ako, 'di ba? Masyado naman akong, Mag-emote ka muna. Di ba? Ako ba talaga? Is it me? Yes, Is it that's really right. for me? Kung That's minsan right. halong ano pa yan ano nga po ba yung tawag? Yung false modesty. Yeah. Kilig na kilig ka, pero hindi. Iba-iba yung nagiging reaction o kaya naman, in denial ka pa. Yes, Kaya yes. naman, pwedeng masyado ka namang nagalak. Lumundag ka na to ano-ano. Tapos, kulang pa yung message na natatanggap mo. Hindi mo muna pinakinggan ng buo kasi. Parang ganun yung nagiging reaction po natin. That's very true, no? At ito nga, no, very quiet, very reflective ang mood ng ating mahal na ina. It's because she cannot fully comprehend, as they say, no? Hindi niya talagang lubusan at kompletong maintindihan ito, no? Ang mga malalaki at magagandang bagay ginawa ng Diyos sa kanya. And it is but proper and fitting pagka ganyan, ang dating talaga sa atin our natural reaction will be one of gratitude, di ba? Yung thanksgiving. Ako, salamat po. Sino ba naman ako, di ba? Alam mo, ito'y para sa akin, ha? Napaka-importanting disposition nito, Karen, as we begin this new year, 'di ba? Po. Sabi ko nga yung kay Janos, no, yung isang mukha niya ay nakatingin sa nakaraan. And we go back to the past not because we are bitter, we are may mga resentment tayo kaya itang manonde tambala masukal kalub keng milabas. Ha? May mga ganyan na tao, ha? Meron. Na yung mga tipong mapangin na milyarin 2050 na yun kay anong mga masasamang di ba? Opo. Kasi mga namang nangyayari sa kanila. Pero come to think of it, no? Sabi ko nga sa homily ko kanina, whether the good blessings that we have or whether the mga blessings in disguise, pati na mga problema, mga pagsubok natin, bakit hindi natin pasalamatan ng Diyos? Ito, Among, bigla ko naalala. O nga naman, pwedeng mangyari yun, pwedeng nangyari kay Mama Mary yun. Kasi, kunwari, ikaw nga yung ina ng Diyos, o ikaw naman may nga nakakilala bangan na makanano naman ito. Kung ako siguro yun, o kaya kung yung mga mareklamo, totoo naman mo kayang ako yung the mother of God. Yes. Nanong Milyari, ako yung Kenny. Yeah. I don't deserve this, etc., etc. O, diba? Pero siya, hindi. That's very true. Oo. At eto nga, no, I think lahat tayo, no, we are undeserving of the gifts, the blessings, no. Alam mo yung first reading ngayong araw na to, no, it's all about yung parang a prayer of blessing, no. Napakaganda, Karen, no, yung kay kapampangan na napanuwanan ako sana ng Diyos, ne. Karengkala matinggap you, something like that, no. Which is, I think, reflective of what the Blessed Mother, no, dito sa ating ebanghelyo na nadaman niya sa kanyang puso, no, nung itinago niya lahat ito, no, yung nga sabi nga she pondered, no, she reflected, no, what does these things mean, no, ano ba yung talagang kahulugan nito sa aking buhay, no, lalong-lalo na ito sa misyon ng batang ito, no, kaming pamilya. Well, I think, no, pagka ganyan, umaapaw yung grasya, yung biyaya ng Diyos. Kailangan po magpasalamat tayo, no? Ito nga,
Kagabi, kasi ang isang before the New Year's Eve Mass, Karen, usually sa mga parokya, no? Of course, akong administrador diyan sa San Jose, no? Yung year-end vigil ba? Opo. Year-end vigil ng mga ANF at saka honorarias, no? Uy, ginagawa pa po nila sa San Jose yan? Ay, oo. Tsaka Uy, sa mga nice. parokya, ha? Yung Hindi year-end. lahat, Tamong. Hindi lahat. Hindi yung lahat mga ba? lumang parokya, oo. Okay. Yung year-end vigil, yan, no? Yung pinapasalamatan ng Diyos, no? Sa mga biyaya, mga blessings. And, alam mo yung sa vigil, ang isang pinapasalamatan, yun nga, dahil sinasalubong natin yung bagong taon, ay the gift of time. Yes, of Oo. course. Alam mo, yung time talaga napakahalaga, ha? Opo naman. Oo. Iyan ang isang pasalamatan natin sa Diyos, ha? Kahit na, ano man ang, nangyaring mga hindi magkakanais-nais sa 2015, we can still, no? And we have the time, we have the chance, di ba? To rewrite, sabi nga. Yes. No? May bago na naman. Naku, May oo. another chance, Mhm. another opportunity. Yes. Ako naniniwala, no? Kahit na, yun nga, no? Mahirap ang buhay, marami tayong, there is a lot of uncertainty, this coming 2016. And yet, binibigyan tayo ng pagkakataon uli ng Panginoon, no? The gift of time, no? And I believe, no, let us learn from the past. Let us be grateful, no, for the lessons learned, no? At ito nga, sabi mo nga kanina, ay talagang kailangan natin yung panahon para manahimik, Karen, no? Oo nga po. Magnilay. Sa mundo ngayon namang ang ingay. Hindi lang literally, ha? That's true. Figurative na kaingayan, yung Mhm. maliswas pilubluban. Naku. Oo. Medyo masakit ito eh. Gusto po Mhm. kasing makanyan ka. Ala kang oras. Di ba yung suggestions ni Pope Francis? Oo nga, yung kanina. Number 1, Oo. kailangan daw look Mhm. at your relationship with God. At yung pananahimik, yung pagdadasal, paano Tama. ka magdadasal kung ang ingay-ingay mo sa kalooban? At Yes. pati rin sa Jubilee of Mercy, di ba, Among, nakasulat yan sa kanyang Misericordiae Vultus. Vultus. Oo. The face of mercy. Ha? Sabi niya, kailangan daw i-rediscover yung silence. Hindi Mhm. parang lahat tayo, inuutusan tayo ni Pope Francis, hoy, tumahimik muna kayo. Kasi talaga pagka naman ang puso natin, yun nga, no, yung napaka-ingay, no? Maalingas. We have a lot of noises inside. Mhm. Di ba? Kung minsan nga, di ba kung minsan makakakita ka ng tao, ba, talagang tahimik itong taong ito, no? Pero hindi mo ba alam na kung minsan nasa loob yung kulo? Opo. Nasa loob yung ingay. Kung minsan, puno ng, hindi Yan. mo alam, may mga Hatred, negative no? emotions, Anger. insecurities. Insecurity. Kaya napapahamak. Mhm. Kung minsan, pag ganon, hindi lang yung taong yun yung Mhm. napapahamak, pati yung mga nakapaligid sa kanya. Kasi, That's very true. syempre, Mhm. sabi nga ng mami ko lagi, no man is an island, hoy. Yung ginagawa mo, may epekto yan sa iba. At yung Yes. ginagawa ng iba, tanggapin mo o hindi, may Mhm. epekto yun sa'yo. Mhm. Alam mo kanina, shinare ko sa homily ko, no? Kasi after Christmas, ang ginawa ko sa kwarto ko, sa opisina ko, no? Nag-general cleaning ako. Aba, kaya pala may bumabang bench, may bumabang. Oo, yan, no? Yung mga gamit-gamit, di ba? Pagka nag-general cleaning ka. Opo. Kasi sabi ko sa sarili ko, bakit parang sumisikip yung kwarto ko, yung opisina ko, no? Dahil sa nalaming mga papeles, dokumento, kung minsan mga gamit, no? Kailangan ko ba lahat ito, no? Sometimes, dahil pagka-busy ka, kung minsan wala kang time na i-organize mo yung mga gamit mo and everything, no? Di ba? So, mag-general cleaning ka. Alisin mo, itapon mo yung mga hindi na dapat, no? Kailangan, no? Maaliwalas, di ba? Yung pakiramdam na maaliwalas ka, no? Sabi ko nga, ang isang paanyaya ko kanina sa mga nagsimba, mag-general cleaning din tayo. Literally and Yes. figuratively. No? Emotionally, psychologically, spiritually. Kailangan po natin kung minsan mag-general cleaning, no? Opo. Kasi kailangan yung mga, kailangan mo nang iwanan, no? Nangyari na sa nakaraan, no? Ibawon mo na, no? Yung mga, kung minsan may mga taong ganito, Karen, yung they still live in the past. Ay, opo. Meron No? nga. Dwelling on things that
should have been let yes, go of. Yes. Ako minsan nalulungkot ako pag may mga taong ganyan, no? Yung bang they cannot move on. They cannot parang let go. No? Siguro isang bagay na pwede natin pong gawin 'yan, no? And we really need to be quiet, no? Ito nga, no, silence, no? The value of silence, no? We have to discern, no? Yun nga, no? Kailangan natin siguro yung mga cobwebs, no? Lahat ng mga The cobwebs in our hearts and minds. kita nga man ng daking kapampangan, tas sukal. Sukalalub. Sukalalub, 'di ba? Wag mo nang dadalhin 'yan sa 2016, no? Ano bang gusto mo? Hanggang ngayon parang masikip yung mundo mo? Ganyan, no? Huwag naman. Oo. Alam mo, dito natin makikita at ma-appreciate ang ginawa ng ating Blessed Mother, no? I think, ito nga, no? Ano ba yung itinago niya sa puso niya? Ay hindi yung mga masasama't kuminsan nakaka-atake sa atin, no? Pero yung itinago niya, Karen, ito nga mga ginawa ng Diyos sa kanya, yung mga malalakit magagandang bagay. Opo. Diba? At yun nga, no? Her heart is full of gratitude, no? There is thanksgiving. And of course, pag, alam mo, pag marunong tayo magpasalamat, Karen, automatic ito, ha? We will be very happy. No? Kasi there is a close relationship between gratitude and joy. Oh, yes. Oo. If you are a grateful person, you will be happy person. Yes, very joyful ka. At kung makikita mo yung mga genuinely happy people, yung Yes. mga joyful in their hearts, kahit candy lang yung ibigay mo dyan, thank Simple you, joys. thank you. Yung talagang pasalamat na pasalamat. That's very true. No? Kaya siguro po sa ating mga tagapakinig, of course, no, napakagandang tignan natin ngayon, no, ang ating mahal na ina, no, Mary as of course the Mother of God, no. Ina rin natin po ang ating Blessed Mother, no. Why can't we, I think, no, imitate her dito sa ginawa niyang, no, walang sawang ito pagpupuri, pasasalamat sa Diyos at itinago lahat ito sa kanyang puso, no. At siguro po, no, yan ang ating baunin sa ating mga isip at puso, no, lalong-lalo na ngayong sinasalubong po natin ang bagong taon. And I do believe na it's about time, no? Kung ano man yung mga nangyaring hindi ka nais-nais, ito nga, we have to let go. We have to live not in the past but in the present moment. And of course, just like the Blessed Mother, no, ay no, yung pagpilitan uli natin, no, na manariwa yung ating lalong-lalo na ito, yung hope, no, for a better future. Oh, yes. So, maraming uncertainties at mamaya siguro, Karen, sa ating second segment, no? Kasi ang daming nagtatanong, no? Well, of course, we don't know what will happen, 'di ba, sa 2016. Pero what do we need? Only God knows. In the midst of uncertainties, no? Ano ba yung tinuturo ng ating mahal na ina na kailangan ng gawin natin, no? Aba, marami. Marami, 'di ba? At mamaya ihimayin natin 'yan, no, sa ating second segment. Okay, let's take a break. Ang ating pong of course, mga linya ng telepono, ay yung ating mga texters po. Ihintayin po namin ang inyong mga text messages at mamaya babasahin po namin ni Karen, no? Magpatugtog muna po tayo ng isang religious o Christmas song po para po sa inyong lahat ito. Child is born, hallelujah, hallelujah. A child is born in Bethlehem, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And joy is in Jerusalem, hallelujah. And joy is in Jerusalem, hallelujah, hallelujah. Rejoice, rejoice, sing hallelujah, hallelujah. Rejoice, rejoice, sing high, sing low, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And of course, ito po ang ating New Year's episode. Yan, no? Alam ko po maraming maraming pagod na at saka puyat. Kanina alam mo, nagmimisa ako, Karen, ha? Diyos ko, karakalaman uyab. Puri na po sabihin. Ikaw po method po dadahin. Merry-making lanabing. Wapin. Sega nandin 2016. Makayawa pa naman yung... Manuyab, yes. Ay, Ito social instinct. Ay, so really. Isto po nga tin menuyab kay meto nga kwarto. Agyang elam ito tundo deng Wapin manuyab la. Oo nga, kaya sabi ko sa kanila, kaninang nagmimisa ako, ko pa po manuyab. Pati po yung magnis. Pati po ako. Manuyab ko naman. Kaya nga, no? So, may dalawang text na siya tayo dito, no? Parang lang ito, sharing. From 9128, ito sabi niya, let us leave 2015 with thanksgiving and for all the blessings we receive and for all the trials we overcame. Let us learn to write our hurts in the sand where winds of forgiveness can blow them away. Ma? Galing. A year of mercy yan, ha? And let us... Tapos din po Francis. So, sabi niya, let us write our hurts in the sand where winds of forgiveness can blow them away, no? And let us welcome 2016 with new hope, stronger faith, more patience, deeper understanding of others, and lots of love in our hearts. Cheers for a prosperous, fruitful, and a peaceful 2016. God bless po. Happy New Year, Ay, Amo. salamat po. Salamat sa inyong magandang message. Napakahaba pero talagang sapol na sapol, no? Oo nga, Amo. Parang itong pinag-uusapan natin, di ba? Gratitude, tapos yan, let's leave the hurts, no? At pabayaan natin ang... Move on. Ayan, yung forgiveness, Opo. reconciliation, no? Ang gaganda ng mga sinasabi nga ni Pope Francis, no? During this Jubilee Year of Mercy, di ba? Sabi nga ni Among Jean kanina, Among, Pope Francis, pasimple pa Yapin. May pinapagawa sa atin at hindi ka na makakatakas. Oo nga, no? That's right. May isa pa dito from 9306 na nagpapasalamat ito. Sabi niya, Merry's New Year po, Among, and Sister Karen, wishing you all the best for 2016. God loves you and thank you for the unlimited thoughts and prayers po ng inyong programa. Keep praying for me and Happy New Year. Yan, no? Maraming mga nagpapadasal, no? At saka lalong-lalo na yung the uncertainties of the future, no? Mayroon ka ba dyan? Sabi po ni Nay, Okay, si brother sige. niya ito, Among. Brother Nay, okay. The best is yet to come. So, nag-greet siya sa atin at sa lahat ng listeners ng blessed, prosperous, and a happy start of the year. Yes. May we all start the year with joy in our hearts and let's pray for one another. Spread the love. Yan, no? Tama-tama. Oo. Perfect. Alam mo na yan ang yung Pulse Asia survey na very optimistic ang maraming mga Pilipino. Of course, mayroon ding siyempre nega. Hindi naman po mawawala yan. Di ba? May mga pinanganak na ganun. Hati na naman corruption ken, 2016 anong magbayo ken. Yan na naman tapos siyempre alam na naman natin ang isang highlight ng 2016 na pinakihintay natin ang eleksyon. Sino kaya magiging presidente natin? Paano ba yung ating political life, ang ating economic life, di ba? Everything will be affected, no? In this country pagka yun nga po darating na yung presidential election, no? Marami pong mga uncertainties, that's very true, no? But I think kahit na po maraming mga hindi natin alam, no? Just like the Blessed Mother, tingnan mo, Karen, sina Joseph, sina Mary, don't you think na ang dami rin mga uncertainties sa buhay nitong mga mag-asawang ito nung isinilang nila sa lalabangan ng Panginoon? Ano kaya ang mangyayari sa amin? Anong mangyayari sa batang ito? Conception pa lang, puro na uncertainty. Kumbaga, kung ngayon yun, controversial, mapanganib. Diba? Tapos, biro mong may babait niya mo, nagbibiyahe pa. Kung tayo yan, di ba? Kaya nga. Sa panahon ngayon, hindi na yan pinapasakay ng eroplano. Gustong kabulanan mo na yung ingat siyan. Oo.
talagang matibay lang ang loob nitong dalawang ito, no? Opo. And I think itong itinuturo sa atin ni Maria, no, at ni Jose, 'di ba? In the midst of uncertainties, Karen, ang ano ba yung sigurado lang? Ang sigurado, number one, ito nga, no? Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Nandito pa rin ang Panginoon, 'di ba? Kung may pananalig tayo, whatever that is, na kung minsan ay inaalala natin na baka, yung mga worries and fears, 'di ba? Right. Hindi natin maalis 'yan, no? Sabi nga nung nakausap ko kanina, among pangadimo ko, kaya po sa may kakawanin may asawa ngayon 2016. Bakit? Sabi ko, may problema ba kayo? No? Hindi niya sinabi, Karen, pero yun nga, no? May Yung laman. yung mga fears, di ba? Mga worries, no? The feeling of being restless, di ba? Mhm. Kaya kami pa hindatun, eh. Diyos ko na, anong malyari ka na, kumakanya-makanya. Lalong-lalo na when you expect things na dapat malyari ngayon in 2016, o na yung pota, hanapin. Malyari, the way you expect them to happen, di ba? Hey, yung ano naman dyan, you have to know yourself. Mhm. Yun nga, yung mga utos na naman ng Santo Papa, ay kailangan yung relationship mo sa Diyos Yun. malakas. Oo, number ibig one. sabihin, pati yung sa sarili mo, Mhm. you start Mhm. with that. Kasi Mhm. kung kakilala mo yung sarili mo, alam mo kung ano yung kakayanan mo, Mhm. alam mo yung capacity mo, Mhm. hindi masyadong affected sa pangyayari sa labas. Kumbaga, yung internal mo, okay lang, kahit anong Mhm. mangyari externally. That's right. Eka maligogo, Mhm. malingas-ngas. Oo. At ito nga, no, yung basta't ang importante po, yun nga, no, mayroon tayong matibay na pananalig sa Diyos, no, we still have God with us, and at the same time, ito nga, no, I think the Blessed Mother and Joseph ito, no, dahil sa mga nangyayari, ito yung nga, nagpapasalamat sa Panginoon kung ginawa ng Diyos itong napakalaki, mga magaganda at mabubuting bagay sa kanila, ito'y mas malaki ito kaysa sa mga worries, fears, Oo. anxieties, di ba? God is bigger than our fears, Oh, than our yes. worries, di ba? Pagka tayo'y nakakapit sa Panginoon, di ba? There is hope, no? May pag-asa, di ba? Ang importante lang, yun nga, no? Yung gawin natin, no? Sabi nga ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, ha? Nasa taong gawa. Oh, yes. Gumawa tayo at kaya anong gagawin natin? Ako yan, ang dami mga resolution ngayon, no? Kailangan baguhin, ayusin, no? Kanina ba pinag-usapan yung resolution, yung kanina? Opo, Mhm. si Among Jean, yung resolution daw niya. Ah. Ano ba? Magpapakaba, hindi ko alam. Kasi kung ano-ano yung kung ano-ano yung mamintunay ka kang Pope Francis yan. Mhm. Baka gusto niya may bibilhin ako para sa kanya, para pumogi siya. Naku. Ay, yung isasagot niyan, pogi na ako, anak ka niyan. Oo nga eh. At alam mo lahat tayo, no, ngayong pagpasok ng taong ito, sabi ko Opo. nga, we all have a share of this this human condition, no, na ang dami nating mga worries and fears, no. But I think let us go beyond, di ba? Mhm. Okay, nagkamali ka, kung minsan nadapa ka, Mhm. I think it's time to get up, no? Sabi nga nila, ang buhay daw natin bilang Kristiyano, no? It's parang a series of endings and beginnings, no? Opo naman. Mhm. Lahat naman tayo, Among, di ba, may certain o may kanya-kanyang pagkadapa. Yes. Yung so, mga ibang pagkadapa nga lang, mas public kesa sa Mhm, iba. mhm, mhm, Pero hindi ibig sabihin yung public ay more or less. mhm. Lahat tayo, may kanya-kanya namang mga flaws, may That's right. problema, may issue. Oo. Pero yun nga, sana malampasan. Oo nga. At ito nga, no, yung magsikap uli, no? Mhm. Tumayo uli. Magumpisa uli, no? With the help of God, no? Of course. Yan, parati po yan, yung with the help of God, no? Sa tulong ng at awa ng Panginoon ay may pag-asa pa rin po tayo, no? Tingnan po natin ang ating mahal na ina, si San Jose. Yun nga, no? Dahil sa kanilang naging kalagayan, no? But they're still happy, no? Opo. Makikita natin, there is joy in their hearts because they know, no? Ito nga, God with us. Itong kanilang ang kanilang anak si Jesus, no? Emmanuel,
no? Ang Diyos na hindi Emmanuel. nag-iiwan, di ba? At ito nga't nagpupuri sila, no? Kasama na itong mga pastol. See? And ito sa ating gospel din, no? After the end of 8 days, no? Jesus was circumcised. At ito nga, no? Yung alam mo ang talagang bilib na bilib ako kina Maria at Jose. They were very obedient to the very tradition and the laws, 'di ba? Ito nga the first born male, 'di ba? At yan po siguro para sa akin, no? Whatever the uncertainties are, no? What lies ahead, pero the best is yet to come, no? Yan ang hope that we believe that the best is yet to come, hindi pa natatapos rito, di ba? Opo naman. Oo. Lagi may rebirth. Naku, O, yan. syempre, hindi reincarnation, ha? Mapapagalitan tayo niya. Pero rebirth, ibig sabihin, Yes. figuratively, Mhm. may muling may bait kang pasitayo. Meaning, bagong buhay. Mhm. Yun, sabi nga natin kanina, Among, di ba? Mhm. Bagong opportunities. Yes, and maraming mga posibilidad, no? Mhm. Para magagawa. Ito nga, I think ito nga dapat maging resolution natin talaga, yung the year of mercy, no? Magiging maawain tayo, pagkakasundo, pagpapatawad. It really opens a lot of opportunities, no, to renew our ties, our connections, no, and to heal whatever broken relationships that we have. Ang dami talaga, no, lalong-lalo na ngayon yung sa pamilya nangyayari, kapatid to kapatid, no, mag-asawa, no, at anak-ina, yung mga ganyan, no, mga naglayas, pagkatapos yung Too much brokenness yes, in too the much world. brokenness inside, no. People are wounded, no. Opo. Napakaraming mga ganyan. But I think ito nga, no, one beautiful resolution na sa atin po, no, inaanyayahan tayo ng ating Santo Papa, no, yun nga, awa, malasakit, pagpapatawad, pagkakasundo ng tao, no. Alam mo, magiging maaliwalas ang ating isip at puso, no, kung hahayaan lang natin, ha. Kaya nga tamang-tama itong the Jubilee Year of Mercy, no. At ito rin ang tinuturo sa atin ng ating mahal na ina, no, Saint Joseph, no. Let us keep on holding on to the Lord, no, with much faith, with much hope, especially what can go wrong, sabi nga, no. Kahit na maraming, no, hindi natin alam kung anong no, what lies ahead, sabi nga, no. Oh, Among, kasi kahit kailan naman only God knows what lies ahead. Pero Yes. hindi ibig sabihin nun, pabanjing-banjing lang tayo. Ay, of course, no. We have to plan ahead. Yes. Di ba, sa mga organizations nga, kahit yung mga simpleng events Mhm. yung laging binibilin po sa atin, di ba? Yeah. You have to take charge. You always have to control the factors that you can already control. Kasi Yes. maraming factors na hindi mo makokontrol. Kunyari, simple lang, may party o may programa sa parokya, concert, o ano ba yung usual ginagawa na events, o mga pabingo, Mga fundraising activities. fundraising activities, o yung mga seminar, mga catechetical seminars Yes. or whatever. So, oras ng katatakanara, dakal ka control. Yes. What if biglang hindi dumating yung resource person? Totoo yan. Kung May mga aberya. may mga aberya. Kaya yung mga pwede mong i-control mo na. Kunyari, yung arrangement nung venue. Dapat malinis na, nandyan na yung chairs, nandyan na lahat ng kailangan gawin. Kasi, Logistics. ayos That's right. na. Yung food, naka-order na dapat. Naku, dapat. Kasi, Importante yan. kasi kung yung uncontrollable, biglang nagwala, kumbaga. Tapos Yes. yung controllable dapat, nagwawala pa rin. Lagot ka. Mhm, Lagot kayong lahat. Yes, In yes. the same way, siguro po sa buhay natin, Among, di ba? Pwede ba yun sabihin? Oo Yung mga naman. kaya nating i-control. Control Oo mo naman. na. Ayusin mo na. Para yung mga uncertainties, mababawasan. Oo. Hindi, kasi kung minsan, yung pampagulo o pampaalingas nga sa ating kalooban, yung mga uncertainties na yan Mm-mm.
That's very true, no? Kaya, yun nga, no? Plan ahead. We have to do our best, no? And we have to really make, a serious effort, as they say, no? Yun nga, yung kailangan nating ayusin, yung kaya nating gawin right now, no? Opo. Because we have the gift of time, and we have God with us, no? Ano ba, sabi nga ni Saint Paul, no? I think Saint Paul ang nagsabi na, if God is with us, no, who can be against us? Diba? God is bigger than our worries, as I have said, no? Pero wag mong iaasa sa Diyos lahat, pati yung Ay, oo naman. Oo mapapagalitan ka rin ng Diyos. Oo. Sabihin Oh, yun naman, oo. At siguro yung mga bagay, sabi mo nga na wala tayong control, ito ipa sa Diyos yan. Kaya nga, dyan tayo kailangan manalig, no? Lord, yung hindi ko kaya, Lord, yung beyond my capacity, ikaw nang bahala dyan, no? Kaya nga, that is the element of trust, no? Ayan ang pananalig, no? Pananampalataya, no? At nakita nga natin dito sa banal na pamilyang ito, no? Parang yung isang kanta, Karen, na yung pagdikon kami. May isang kanta no? Ang kanta sabi niya, hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng aming bokasyon. No? Parang ganyan, no? Napakaganda ng kanta, no? It is always sung during diaconal organizations, no? Ang ganda naman. Oo, yung sabi niya, ngayong priestly ordination na. Ngayong pari na ako, sabi niya, saan ako dadalhin ng aking bokasyon? Ganyan. Oo nga naman, kasi pag o-ordain po kayo, Among, malay mo ba kung saan ka maa-assign? Ano yung mangyayari sa iyo? Definitely. Sa assignment mo? Definitely. Malay mo ba, may makikilala ka pala dun sa isang parokya o isang assignment na magbabago yung buhay mo talaga. That's very true. Kumbaga, game changer. Oo. Malay mo ba? O yung iba naman, pag pinadala sa missions, malay ba nila, hindi pala hahaba yung buhay nila. Pero, kaya kahit na po saan tayo dalhin, no? I mean to say, hindi po tayo iiwanan ng Diyos, no? Yan naman ang good news, Okay. Yan ang mabuting balita at dapat po diyan tayo humugot ng lakas ng loob, no? Kung minsan po tayo ay nagpapatalo, no? Kung minsan tayo talaga nagpapatalo sa maraming mga pressures in life, very stressful, 'di ba? Yung mga worries and anxieties. But come to think of it, no? Nasa sa atin din po kung tayo ipatatalo diyan, no? Pero we have God, and I think as I have said, no? Kung nandiyan po yung matibay na pananalig, ano ba naman ang 2016 kung na-survive natin yung 2015? naman, pwede rin natin ma-survive itong 2016, no? Yung 2014 nga, puro bagyo. At nakalipas. Nakalipas. Diba? Okay pa rin tayo. Di ba, Among, napapansin po ba ninyo, bago dumating yung bagyo, parang pati CNN, pati yung mga international channels na binabantayan yung Pilipinas para mapupulbos, mabubura sa face of the earth, etc., etc. Napaka-grim and long faces. Pero pag nakalipas, habang bumabagyo, makikita mo pa yung mga tao, nakangiti pa, nagpapapicture. Nagtatampisaw. Diba? Yan ang Pinoy, no? At palagay ko, whatever, no, will come, sabi nga, no? Tayo po ay talaga mga survivors, no? May mga texter ba tayo? Opo, ito, Sige, nagpapadasal from nagpapadasal? 1534. Panalangin daw natin yung kapatid niyang si Regine Villanda na may lagnat dahil sa infection sa dugo at sana magkaroon ng complete healing. Si Jam Carolee, Happy New Year po. Salamat daw. At di tayo nagsasawang ipanalangin ng pamilya niya. Si Rosalie Escanio po ito. Okay, oo. Si Rosalie. Si Rosalie, Regular texter natin yan. Yes, maganda po that if yung mga intentions, prayer requests, no, ay i-text lang po para mapagdasal natin, no, at yun nga, pwede natin pong isali sa ating daily masses, no. Kasi po, yun nga, no, I think part of, sabi nga ni Karen kanina, magplano tayo, ano bang pwede natin gawin. I think, ito nga po, no, kung sama-sama tayo nagdarasal. The power of prayer, Karen. Opo, mo.
napakaganda. Kaya nga kanina sabi ko sa mas ko, no? Marami tayo kasing mga na kaugalian, no, yung pagsalubong natin sa 2016. But I think the best way really to to welcome a new year is gathering the community together. Yan, no, magdasal tayo, magsimba tayo, magmisa tayo. No, there is no other way. Right. Kasi we invoke, no, that the Lord will truly, yun nga, no, be with us itong 2016 na to. It's very crucial, I know. Kasi nga, talagang maraming na yung mga prediction, eh. Maraming changes kasi. Tsaka, Totoo. ano bang century ngayon? 2000s. Papasok na tayo sa 2020. Malapit na eh. Ilang, kumbaga, di ba, among yan yung... Baka na naman yung mga end of the world, na yan, ha? Hindi po. Ibig sabihin lang, lumalakad talaga yung taon. Oo. Well, yun nga po, no? I think ating i-appreciate po, no? At talagang magpasalamat tayo sa Diyos, no? May bago tayong panahon, may bagong taon, no? Huwag tayong mag-alala. Palagay ko ang importante lang po natin ay pagpilitan natin, no? Yun nga, no? Bumangon, huwag mawala ng pag-asa. Let us always be optimistic, no? At yun nga, yung pagtutulungan natin, no? I hope we also see the value of ito mga parang support system natin yan, eh. The family, yung mga friends mo, the community, no? And let us continue to value people, no? Dahil po ano man yung mga kung minsan dinaraanan ng mga problema, saan ba tayong muhugot ng lakas? Muna sa Diyos. Tapos dito sa mga taong ito, no, na palagay ko po, no, kung no, talagang tangmiral yung lugod na naking balang pamilya, ne, ano man po yun, hindi tayo natatakot na harapin, no? Opo. Ito mga pagsubok na to, no? Pag gano'n naman, yun yung very important among, di ba? That's very true. Kaya I hope that we can have, no, that the right Christian disposition, no? At ito nga po yung ating mahal na ina ay inaantabayanan po tayo, no? At kasama po natin siya sa pagsalubong sa ating bagong taon. To end our beautiful New Year's episode, yan, no? Manalangin po tayo, and Sister Karen will lead us sa ating pong concluding prayer. Lord Jesus Christ, I exalt your name above every other name, for in you I have pardon, mercy, grace, and victory over sin and death. You humbled yourself for my sake and for the sake of all sinners, by sharing in our humanity and by dying on the cross. Help me to always praise your holy name and to live for your greater glory. Amen. Amen. Okay, isang announcement lang. Tomorrow, i-announce na natin, Karen, yung instalasyon ni Bishop Ambo. Bishop-elect. Ay, mami-miss natin. Oo. Lilipat na po si Bishop Ambo kasi sa ating mga listeners na hindi nabalitaan yun. Yes, oo. At bukas yung ating mga, of course, sasama, parang may caravan tayo, ha? Aba. Yung mga may sasakyan daw dyan sa Holy Rosary Parish, no? Of course, courtesy ng Diocese of Caloocan. At mayroon ding, I think, ewan ko kung isa o dalawang bus dito sa Arzobispado de Pampanga. Okay. Yun namang mga taga San Fernando, lalong-lalo na yung mga pare, no? Opo. Mga pare na gustong at pwedeng sumama para po, yun nga, no? Saksihan po natin itong instalasyon, no, ng ating kapatid na si Bishop Ambo, no? Tomorrow, I think 9:30 ang ang 9:30 installation, no? So, So yung siguro pag-alis- alis dito mga 7, no? Hindi po ba late yun? Ewan ko, mga 7 o'clock alam ko, no? Dapat ready na sila. Ready na sila by 6:30 to 7 po, no? Magkita-kits po tayo sa Holy Rosary, yung mga taga Angeles, and of course dito po sa San Fernando, no? Dito sa ating Arzobispado de Pampanga, no? Magkita-kita po tayo tomorrow. Okay, ano ba, may mga greetings ka pa ba, Karen? Tulog pa po lahat ng taong i-greet ko. Oh, Ayan. at saka Papay nawala pa. At saka talagang tumuwata na Kenny. Ay, nakto. No? Oh, no. Yes, and Oh, of yes. course we thank
lahat po ng ating mga avid listeners, no, lahat ng sumusuporta. Ako, New Year, excited ako, ha? Oh, yeah, mong talaga. And there are, I am very, very sure, Karen, no? Marami yung mga magagandang mangyayari sa ating Radio Apostolate Ay, sa opo. 2016. May mga programang gagaligat Naku. pong O, itano. Ako nata eh. Ay, pwede naman natin bigyan sila ng sneak preview. O, sige na nga. May isa. Parang may ano ka, ha? Parabista. Siyempre. Para naman may spice. Sige nga. May isa, yung mga lolo't lola natin, o yung mga kasing tanda ni Satch. May atin niya po si Siyang, Nostalgia Filipina. Wow. So, yung mga Sa title kakilala pa lang, ko si Silvia Latorre at si Armida Sigyon Reyna. Matutuwa yan. Yung mga Talaga Ruben na. Tagalog. Ayan, biglang lalabas yung mga yan. Wow. Evening yan, among. Wow, Mga napakaganda yan, ha? 7:30 pagkatapos ng Aabangan ko yan dahil generation ko yan. Among, mas matanda Hindi po sa naman, inyo. hindi naman. Biro lang. May isa pa, si Doc Homer. Isang, hindi po yan medical doctor. Psychologist, Siya isang ha? psychologist. Si Homer, Oo, no? doctorate degree holder yan. Naku, international yung kanyang exposure, ha? Yes. Ipapaliwanag sa atin kung ano yung psychology, bakit Naku. ganito yung Wow. nangyayari. Ay, makakatulong po yan sa ating mga nagtatrabaho sa simbahan, di ba? Para malaman, bakit nga ba nangyayaring ganito? At para mas maintindihan yung sarili. Ay, That's marami right. pa, pero bibitinin ko muna yung At saka ating yung yung healing ministry natin. Ay, si no? Father Ronnie. Oo, yung mga gusto magpadasal at yun nga, no? Lalong-lalo na yung mga may sakit, no? Abangan po natin itong programa regarding the yung healing ministry po. Excited na rin si ni Father Ronnie. Ronnie. Yan. Ba? Marami, ha? Marami Pati sa pa, trabaho, no? marami. Diyos at trabaho. Oh, yung yes. kina Sister Son at saka si Father Bong, no? Yes, marami pa po yan. Huwag kayong masyadong ma-excite kasi Oo. Abangan ninyo. abangan. Oo, sa tamang panahon. At ang Ano yan? tamang panahon ay 2016. Oh, yes. Yes. Dakal na pa pong may bite. Okay. Okay, paalam ka na, Karen, sa ating mga listeners. Salamat po sa pakikinig sa atin ngayong gabi, ngayong first day of the year. At sana magkarinigan po ulit tayo. Abangan ninyo yung mga susunod na episodes ng Barkadahan kay Kristo. Salamat po. Okay, at thank you so much for, anchoring with me. At alam ko, My pleasure, Amo. very short notice lang, no? Dahil wala itong partner ko. Anyway, nag-back-to-back ka ngayong araw na to. Kaya talagang tatanda ka na rito Naku. sa ating radio station, no? Okay, sa, bumubuo ng Barkadahan kay Kristo sa aking mga co-anchors, no? Every day, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, no? Sana po kung papaanong sinuportahan nyo kami, no? 2014, 2015, sana po sa 2016, no? Lalo pong maging mas malakas ang ating pagsuporta, no? At hindi lang po dito sa programang ito, kung hindi po sa mga upcoming radio programs ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Happy New Year! Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim.